Ayan. Kahit hindi po natin ito mga katribya po na spray, maganda po yung kinalabasan ng ating pong bulaklak at mga buko na siya. Kasi sa iba mga ka-farmers ay nakakawalong pasok na sila ng ating kanilang pag-i-spray, pero nasisira pa rin yung bunga. Tayo, una bis na wala pa po tayong insecticide na ginagamit, pero awa naman po ng Panginoon, maganda po yung buko niya. Ayan. Kaya marami po tayo pang November, tsaka yung ating pang December mga katribya. Ganyan po. Gusto po natin ng malibre sa pag-aalaga at ng pag-i-spray. Diskarte po natin ginagawa. Nagsasabog tayo ng abono kapag buwan ng August at September. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po at makakulimlim po at karatapos lang din po ng ating pag-ulanan. Ngayon po ay nagpe-prepare po tayo sa panibagong bagyo, bagyong Nando. Ngayon makuha lang po natin yung ating kalamansi, yung ating mga buko. Ayan, malalaki na po, silalaki na po mga katribya po ng gamais. Nakikita po natin mga farmers, marami po yung kanyang buo. Ayan. Kahit hindi po natin ito mga katribya po na spray, maganda po yung kinalabasan ng ating pong bulaklak at mga buko na siya. Kasi sa iba mga ka-farmers ay nakakawalong pasok na sila ng ating kanilang pag-i-spray, pero nasisira pa rin yung bunga. Tayo, una bis na wala pa po tayong insecticide na ginagamit, pero awa naman po ng Panginoon, maganda po yung buko niya. Ayan. Kaya marami po tayo pang November, tsaka yung ating pang December mga katribya. Ganyan po. Gusto po natin ng malibre sa pag-aalaga at ng pag-i-spray. Diskarte po natin ginagawa. Nagsasabog tayo ng abono kapag buwan ng August at September, dahil doon libre po ang pag-i-spray po ng ating kalamansi. Pero ngayon, pag magsasabog ka ng abono itong October na ito, asahan na po ninyo, obligado na po natin itong sprayin po ng ating pang insecticide, dahil sa dami po ng mga insekto, lalo na pagka po nag-aaraw. Ngayon, como ito mga ka-farmers, ang August at September malimit po ang pag-uulan, kaya hindi po tayo ngayon nag-spray ng ating kalamansi. Pero ayan, madami naman po na mga buko ng kalamansi natin. Sa ating pong mga ka-farmers, good news, tumaas po ng konti yung kalamansi ng 50. Dati ay 450 ang kuha, ngayon ay kukuha na po sila ng 500. Nabalik ulit po sa 500 ang kalamansi. Ngayon mga ka-farmers, talagang wala po tayong aasahan sa kalamansi na talaga pong tataas, dahil yan po ang panahon ng kalamansi, ang September tsaka po August. Siguro ayan po ay tataas na lang yan mga buwan na po ng mga October, malamang siguro mga itong kabilang buwan, baka sakali, pero hindi pa po sigurado yan. Depende pa rin po yung mga farmers doon sa dating ng kalamansi natin. Pagka po maraming dating, sana po natin babagsak po ang presyo. Pagka konti naman po ang dating ng kalamansi, sana po natin na tataas. Ang gaganda naman po ng mga buko natin ng kalamansi. Yan. Ito ay organic yung ating sinabog. Tapos yung ating damo, yan, di po sila ngayon makaporma dahil asin, tsaka po yung ating gamot na ginagamit
ang ating inilagay, yung pang herbicide. At ito, tinatanggal natin ito sa gapal yan. Ito yung nabugbog po ng mga kawatan, kaya wala tayong makita pong malalaki rito, mga katribya. Kaya ginagawa wala rin patawad, kahit mura ang kalamansi, tuloy pa rin ang kanilang piyesta, ang kanilang pagpitas. Kaya ang halos ang natitira natin yung ating palakihin na pang cover. Dahil ang mga kawatan, may-ari lang po yung talagang binabantayan para sila makagawa ng pagnanakaw. Kaya dito dalang na ang bunga rito ng ating kalamansi, agad na agad po nila. Kaya ang natitira natin ito pang October, pag yan ay pinitas makukuha na rin. Kaya stop muna tayo ng ating pitas dahil nag-uulan. Yun po kasi mga buyer, kapag po nasira, ibinabawas po sa may-ari yung pong kalamansi pag nasira. Kaya ang natatalo yung may-ari, sila ang sumisingit dahil pag naibenta nila po ng mataas ang kalamansi, hindi naman sila mag-aabot o magdadagdag sa mayroong kalamansi. Kaya ayun, dito dati-rati marami tayo rito, ngayon halos naubos na. Makikita natin dito mga katribya po yung mga pinagpitasan. Ito, hindi po tayo rito pumipitas, pero yung kawatan ay siya na ang unang nakabasal. Taga tayo hindi po nakapagpapitas mga ka-farmers dahil pinalalaki natin siya para mabigat-bigat sa ating timbang, para sa kawatan ay hindi siya makalaki. Talagang gano'n, okay lang. Papalitan din naman po nasa taas yan yung mga nawawala natin. Ganyan, marami pong buko. Yung mga bulaklak ngayon ay mga buko na siya, kaya approve. Kagandahan po ng ating organic mga ka-farmers ay hindi po siya palatawag po ng insekto kumpara natin do sa dati natin ginagamit. Kasi experience na po namin sa tagal po namin gumamit po ng mga synthetic na abono, ay talaga pag hindi mo in-spray, wala kang maabot ang bunga, nasisira yung bulaklak at mano kagad ay sinisira ng mga putakte. Pero ngayon marami akong nakikitang mga buo. Meron din pong mga tinamaan, pero hindi naman siya majority. Kaya para rin tayo nag-spray ng ating pang insecticide. Ang gandahan niya pagka po na herbicide natin yung ating kalamansi, konti na lang yung ating trabaho, ipagkuha po ng ating mga baging. Ayan o, meron na tayo pansunod o. Pitasin na. Ayan, yung mga buko natin mga ka-farmers o, malalaki na. Ito yung punggos, bunga po yan ng ulan, araw, kaya lumalabas yan. Tayo naman po ay kailangan natin ay alisin
para agapan. Saka natin siya sunugin, tapon. Pwede rin na natin siyang gawing kahoy. Marami tayong mga maliliit. Gandahan naman po mga ka-farmers po ng kalamansi natin, hindi po nakukuhang mahinog ng marami dahil meron tayong kasosyo. Siguro pag nakikita niya na medyo mahihinog na, aagapan na po noong ating kawatan. At least po yan, may panibago ulit siyang mapipitas. Kaya pinalalaki-laki naman niya. Ito. Pag ganito na po malaki na yung sanga niya, ang putol na kailangan. Sagad na doon sa sanga niya yung yun yung punggos. Kaya dapat putulin na. Ito yung mga reject natin. Yung hinog. Magandahan po noong kalamansi, pati reject ay nabibili. Kaya lang ang presyo ng reject ngayon mga farmers, swerte na po yung 200, pero kadalasan nasa 150, kaya 100 upang pitas. Kaya marami po ngayon ay inilalaglag na lang po yung kanilang hinog, hindi na po nila pinipitas na. Bagay, ang hinog naman mga ka-farmers, pataba naman po yan, kaya hindi naman po masasayang. Ito, maraming pong buo ito. Ito, may sira na ito. Yan yung putakte. Kaya sumasalakay din ang mga insekto kahit sa kabila po na siya nag-uulan. Kaya lang hindi naman lahat. Marami rin dito mga ka-farmers kapag po nagtuloy yung pong bunga ng ating kalamansi. Meron tayong pang October. Yan, ito pang October na ito. Ito naman yung pampitasin. Kagandahan po ng kalamansi, makinis po ang balat. Yan, ganda. Meron din po may mga bulutong, pero hindi naman po marami. Importante dyan yung makalaki ang bunga, mga katribya. Kaya pagka lumusong tayo mga ka-farmers, hindi po tayo nawawalan ng trabaho sa kalamansi. Diyan yung magtatanggal tayo ng baging, tatanggal tayo ng sangang tuyo, o kaya ay magpapapitas tayo. Yan po yung ating nagiging trabaho. Maraming mga maliliit na mga buko. Ayan, tatag na siya. Meron tayo uling palakihin, mga katribya. Kapag ang kalamansi ay nagkakaroon ng punggos, agapan nating alisin. Nakakahawa kasi ito mga ka-farmers. Hindi naman natin ito in-spray po ng anti-fungus, dahil yung mga gamot natin mga ginagamit hindi naman talaga totally naiaalis.
Kaya may lugar po na maraming bunga, may lugar po naman na kakaunti. Siguro yun yung mga napasok. Gandahan ito eh. Meron tayong katulong na mamimitas. Isa hindi po mamimitas ang tawag, mamimitik. Yun ang ating isang tagapitas. Isang mamimitas at isang mamimitik. Ito yung matutuyo na to. Ayan. Yan po ang fungus. Kaya pipitasin muna natin po yung mga bunga para hindi po masayang bago natin putulin dahil pakikinabangan pa siya, mga katribya. Ito sa gawin na ito eh, ganda, malalaki bunga. Hindi pa nagagawi ang kawatan dito. Ngayon pala siya gagawi dahil nakita na natin sa video. Marami tayo mga maliliit, sulit. Ito ang ating lagay, ang ating abono. 7 bulto po ang nilagay natin dito, mga katribya. Every 2 months naman kasi naglalagay naman ng pataba dito sa ating area. Kaya hindi siya nawawalan po ng pagkain para continuously na pagbibigay sa atin ng bunga ng ating kalamansi. Yan naman po ang sikreto. Huwag lang po natin siyang titipirin sa ating paglalagay ng abono. Bibigyan tayo lagi niya ng bunga. Meron rin po tayong kuhanan po ng ampalaya. Ito, hindi natin ito pinapatay mga ka-farmers dahil masarap ang mungkuan nito, talbos. Hindi siya mapait. Kaya saktong sakto lang doon pag magluluto tayo ng ginisa o lalo na sa mais, napakasarap po niyan. Ito yung dalas maggubat. Tanggal tayo ng ating baging nakatribya. Ating bayabas na madalas itong naagad ng mga bata. Tingnan na natin. Medyo matigas yan eh. Ito mga katribya po ang bayabas na mayaman sa vitamin C. Kaya ito, hindi ako nawawalan nito. Kahit araw-araw pwede kumain po ng isa. Maganda din to sa kalusugan. Sige mga katribya, kita-kita na po tayo po bukas. God bless sa inyo lahat. Isang makulimlim, maulan na araw. At ingat lang po tayo. Lahat, alam na po natin ay meron pong bagyo. God bless sa inyo lahat mga katribya. Bye bye.